Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo, nasa labas ng bansa, anong oras man po sa inyo dyan ngayon, umaga man po, tanghali, hapon, gabi, pinapanood man po ninyo ito ng live man po replay. Mga kabunyog, mga kababayan, ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. O yan, mga kabunyog, sandali tayong nag-live ngayon para magbigay ng initial na reaksyon sa nangyayaring ngayon, Day 16. Day 16 ng impeachment trial. Tulad ng sinabi natin, magiging exciting itong Day 16 na ito. Dahil dito isasalang itong mga special disbursing officers. Sila yung ayon sa batas, sila dapat yung authorized na mag-disburse o mag-release ng pondo ng confidential funds. Pagdating sa Office of the Vice President, ang Special Disbursing Officer si Gina Acosta. Pagdating naman sa DepEd, ang Special Disbursing Officer si Edward Fajarda. So ang sinala ngayon, itong si Gina Acosta. Pansamantala munang nag-break kanina, mga kabunyog, naka-break pa kaya sumingit ako. Sumingit ako ngayon, parang initial lang muna ito. Mamaya magla-live pa rin ako pag medyo na kumpleto na yung Day 16 ng impeachment trial. Pero ang initial kong reaksyon, ang galing talaga ni Attorney Ligutan. Nagdadrama sana si Acosta. Mamaya ipapaliwanag ko ano yung mga drama niya. Pati yung defense, object ng object. Lahat na lang object eh. Kahit naman hindi naman dapat objectan, object pa rin ang object. Talagang pang-delaying fix eh. Pero hindi umuubra kay Attorney Ligutan. Hindi umuubra. Kaya maganda yung tinatakbo. Pero wala pa tayo sa wala pa tayo dun sa main na parang preliminaries pa lang lahat ito, mga kabunyog. Preliminaries pa lang. Kaya lang makikita nyo na nga, nagpapalusot si Gina Acosta, nagdadrama, hindi daw siya makaintindi ng Tagalog, sus naman. Mabuti na lang kinul out ni Tulfo. Ayan mga kabunyog, maganda tong nagiging pero ano pa lang to mga kabunyog, mahaba-haba yan. Mahaba-haba yan kasi pa lang, preliminaries pa lang ang ginagawa ni Attorney Ligutan. Pero makikita mo talaga, ang galing talaga ni Attorney Ligutan. Mga kabunyog, ano ang kapansin-pansin dito sa May bagong abogado na naman ang defense. May bagong abogado ang defense, yung matabang lawyer. Bata pa, kapapasa pa lang sa bar, 2022, sinalang na naman ang defense. Ano yan mga kabunyog? Makikita nyo, ang layo naman nung abogado ng defense, yung Attorney Bakil ba yun? Lyndon Bakil. 2022 pumasa sa bar, tapos isasabak mo dito kay Attorney Ligutan. Kaya wala namang ginawa yung yung abogado ng defense, yung baguhan, may bago na naman silang sinalang. Parang nag-OJT. Ang ginagawa yata nitong defense team ni Sara, on the job training yung mga batang lawyers. Masyado naman nilang ina-underestimate ang prosecution. Masyado nilang ina-underestimate ang prosecution. Na parang, ang hirap lang natin dyan, yung mga batang lawyers natin. Pero kita nyo naman, wala nang ginawa yung abogado, yung Attorney Bakil, kundi mag-object. Alam nyo, mga kabunyog, pag hindi mo naman dapat objectan, huwag ka na mag-object. Ano ba yan? Halimbawa mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni Attorney Ligutan, dito kay Gina Acosta, na ito ay dating special disbursing officer na, galing ito sa Davao, nung Mayor si Sara Duterte, ito ay special disbursing officer na ng confidential funds sa Davao City. Alam naman natin yun.
na sanay si Sara sa confidential funds. 'Di ba mayroon nga niyang lumalabas sa social media, pinagkukumpara yung confidential funds ng Davao City, sa Quezon City, sa Makati City. Ang layo, mga 500 o 400 million yung confidential funds sa isang taon ng Davao City. Pagdating sa Quezon City, parang 50 million lang. Samantalang pagdating sa income, ang laki-laki ng income ng Quezon City at Makati City. Pero pagdating sa Davao City, 400 million. O, di ba pinapakita yon? Yung pala, ang special disbursing officer doon ni Sara tungkol sa confidential funds, ito nang si Gina Acosta. Kaya lang, nag-object na naman. Nag-object na naman yung yung Attorney Bakil na yon, yung Lyndon Bukil. Ang objection niya, wala naman daw kinalaman yung pagiging special disbursing officer nito doon ng confidential fund sa Davao kaysa dito sa OBP. Kasi ang pinag-uusapan daw dito sa impeachment, yung panahong Vice President na si Sara. Irrelevant daw. Irrelevant. Unang-una, paano naman naging irrelevant? Mga kabunyog, wala bang kaugnayan yung pagiging special disbursing officer nito ni Gina Acosta sa Davao? Sa pagiging special disbursing officer niya ng confidential funds dito sa Office of the Vice President? Mayroong kaugnayan yan. Una, pareho sila ni Sara galing Davao. Pangalawa, nung na mayor pa si Sara, ito na yung kanyang special disbursing officer sa Davao. Hanggang sa maging vice president siya, ito pa rin yung kanyang special disbursing officer. Pangatlo, ang dinidisburse nito, special na dinidisburse, confidential funds. Kumbaga para sa confidential funds, ito ang tao ni Sara. Kumbaga ito yung trusted ni Sara pagdating sa confidential funds. Alam na nito yung makis-makis. Alam nyo sa amin sa Bicol, ang tawag doon makis-makis. Yung pasikot-sikot. Ngayon, nag-o-object yung abogado. Si Attorney Bakil, yung matabang bagong lawyer na parang nag-OJT. Irrelevant daw. Wala daw kaugnayan yung pagiging special disbursing officer ng confidential fund sa Davao nito ni Acosta kasi hindi naman daw yan ang issue dito sa impeachment. Ay, sabi ni Attorney Ligutan, ano yan? Relevant yan. Kasi pinapakita dito na itong si Gina Acosta ay trusted na ni Vice President Sara. Ito na yung kanyang tao na nagdi-disburse ng mga confidential funds sa Davao pa at dinala niya sa OBP. So may connection yun. Buti na lang, si Chis Escudero, tama yung ruling. Sabi ni Chis Escudero, overruled yung objection ng batang abogado ng defense. Bakit overruled? May kaugnayan naman talaga relevant Relevant. Pero, hindi naman ibig sabihin na pwede niyang sabihin yung mga pinagagawa nila sa Davao City tungkol sa confidential funds. Hindi na yun pwede. Pero, yung pagbanggit at ilagay sa record na ito ay dating special disbursing officer na sa Davao City ng confidential funds, material yun at relevant. Kasi yun ang pattern. Sabi nga ni Chis Escudero, presiding judge. Yun ay nagpapakita ng pattern. Ibig sabihin, pattern na ni Sara na itong taong ito, si Gina Acosta, ito yung trusted niya pagdating sa confidential funds disbursement sa Davao, nung mayor siya. Pagdating niya sa OBP, dinala niya ito. Relevant. May kaugnayan. Kaya lang, kinukontra pa rin ng defense. Ano ba yan? Pagkatapos, ano pa ang mga ino-objectan ng defense? Ano pang yung mga ino-objectan? Ito, gustong i-declare ni Attorney Ligutan na hostile witness ito. Hostile witness ito. Ibig sabihin, kung mga sasabihin nito, hindi pabor sa prosecution. Kasi tao ni Sara yan. Ano ang advantage kasi, ano ang magiging maganda kapag na-i-declare yan na hostile witness? Di syempre, pwede nang magbigay ng mga question si Attorney Ligutan na leading. Kasi direct examination yan, bawal ang leading. Bawal ang leading questions. Pero kung hostile witness yan, ililid mo yan. Ililid mo yan. Kasi hostile yan Hindi naman yan pabor sa amin So ngayon, alam nyo, mapapabili sana yun kung hindi na nag-object yung defense, yung batang lawyer. Nag-object na naman. Kailangan daw patunayan na itong si Gina Acosta ay hostile witness. Sus naman.
Sa atin naman, alam naman nating hostile witness yan. So anong ginawa ni Atty. Ligutan? Dahil nga nag-o-object itong defense, ang gustong sabihin ng defense, ayaw niyang tanggapin kaagad na ito ay hostile witness. Ang sabi ng defense, yung Atty. Bakil, tunayan daw muna, i-qualify. O di, ang ginawa ni Atty. Ligutan, nag-present siya ng mga proof na itong si Gina Acosta ay hostile witness. Anong unang present niya? Yung counter affidavit nito, di ba may kaso sila ni Sara sa ombudsman? May kaso sila. Nag-submit siya ng counter affidavit. Itong si Acosta, anong sabi niya dun sa counter affidavit niya? Na wala namang mali sa paggasta ni Vice President Sara Duterte sa confidential funds. So sabi ni Atty. Ligutan, by that declaration, hostile witness siya. Di ba? By that declaration, hostile witness siya. Kasi sa tingin niya, walang mali sa paggastos ni VP Sara sa confidential funds. So ibig sabihin, hostile witness ito. Ayun, medyo kumbinsido na kumbinsido na ang si Presiding Judge Chis Escudero. Yung abogado ng defense ayaw pa rin. Hindi pa rin daw enough yun. Malalaman lang daw talaga yan kung hostile witness sa trial na. Medyo sumingit na si Chis Escudero bilang Presiding Judge. Sabi ni Chis Escudero bilang Presiding Judge, Madam Gina Acosta, ikaw ba ay staff ni Vice President Sara sa mayor pa siya? Yes. Dinala ka ba niya sa OBP? Yes. Permanent ka ba sa OBP o co-terminus? Co-terminus daw. Ibig sabihin, pag natanggal si Sara, matatanggal din siya. Sabi niya, yes. O, di malinaw, tao siya ni Sara. Co-terminus nga eh. So, bakit ka bakit ka magsasalita dyan ng pabor ng kontra kay Sara? Co-terminus ka nga kay Sara eh. Binitbit ka ni Sara galing Davao, dinala ka sa OBP. Hindi ka naman permanent doon. Kung mo doon, co-terminus employee. Ibig sabihin, pagkatapos ni Sara Duterte, wala na rin siya doon. O kaya, pag na-convict si Sara, matatanggal na rin siya. Eh doon pala nang linaw na, hostile witness siya. Kasi ang interest niya, nakakabit kay Sara. Hindi siya magsasalita ng kontra kay Sara. Yun, common sense. Bakit kay questionin pa ng defense na hostile witness yan? Di ba mga kabunyog? Yan ang problema dito sa defense counsel ni Sara. Kahit naman common sense naman, gusto pa nila pahirapan pa rin ang prosecution. Alam nyo, kung ako doon ang abogado ng defense, ano na yun? Hindi na ako mag-o-object na hostile witness yan. Hostile naman talaga sa simula't simula pa eh. Kaya lang, dahil ayaw tanggapin ng defense counsel, kumbaga ang mangyari, alam nyo sa atin, yung sinasabi natin mema, yung may masabi lang, ganyan ang ginagawa ng defense. Basta't maka-object lang. Nakakaano na kasi object ng object na lang pang-delay. Pang-delay. Kahit hindi naman dapat object ka na. Parang gusto talaga nilang tumagal itong trial na to para ang tao magsawa na eh. Hindi, sa totoo lang mga kabunyog mga kabayan. Ganun ang estratehiya ng defense. Gusto nilang magsawa ang tao sa impeachment trial kasi napapatagal na. Hindi mo naman dapat objectan yung mga bagay na yun. Lagi na lang object. Mabuti na lang, laging ang ruling ni Presiding Judge Chis Escudero, overruled. Ano ba yan? Kaya nakakaano minsan na nga si Atty. Ligutan. Ano ba yan? Objection na naman. Hindi naman dapat eh. Kaya nakakalungkot itong mga batang lawyers na ito. Na masisira ang nila diyan, batang-bata pang mga lawyers, tapos ang natututunan nila yung hindi magandang practice. Mag-o-object ka lang pag sa tingin mo objectionable talaga. Pero sa ganyan mag-o-object ka ba? Una, ipinipresent ito, sinasabi na dati itong special disbursing officer na ng confidential fund sa Davao. Objection na naman daw. Tapos gustong ipa-declare ng prosecution na hostile witness to. Objection na naman. Bakit ka mag-o-object? Hostile witness naman talaga yan eh. Di ba mga kabunyog mga kababayan? Anyway, matibay talaga si Atty. Ligutan. Matibay, magaling talagang lawyer. At ang magaling kay Atty. Ligutan, siya?
Katulad din ni Attorney Kapunan, alam niyo magagaling naman sila lahat mga lawyers ng prosecution. Step by step talaga nilang dinidevelop yung ano. Step by step na dinidevelop. Mayroon talaga silang ah, magandang pagkaka-organize ng kanilang points. Nagsisimula sila sa ganito, ganito, unti-unti yan, unti-unti hanggang sa kaya napakaganda Ah, kahit dinidistract ng defense, object ng object, hindi. Ano 'yun? Ang linaw. Sa katunayan, alam naman nating nagsisimula pa lang si Attorney Ligutan. Nagsisimula pa lang. Parang preliminaries pa lang 'to. Papunta pa lang tayo sa main part talaga. Pero makikita nyo dito na alam natin yung ng questioning, yung mga pagtatanong, anong gustong ipunto ni Attorney Ligutan. Napaka ito. Pero ang rin sa kanya, kahit ganun siya, hindi siya mayabang, hindi bastos. Inaano niya nga pinaparelax niya pa nga si Gina Acosta Hindi niya naman binabastos. Hindi yung tipong, hindi yung katulad nung ano ba yon? Yung Attorney Christine Ferrer. Ay saka yung mga nauna, yung Attorney Narbasa, yung Attorney Binluan, halos lahat ng abogado ng defense mayabang. Kaya ito, makikita mo talaga si Attorney kaya nga medyo relax din si Gina Acosta Relax kasi mabait si Attorney Ligutan. Pero makikita nyo diyan, pasok na tayo doon sa punto na medyo masela na. Halimbawa, ang nagtapos ngayon bago nag-lunch kasi naka-lunch break in-establish doon na ang nagbibigay ng mga kung anong ilalagay niya doon sa report niya, mula doon sa physical and financial plan, hanggang doon sa accomplishment, ang nagbibigay sa kanya ng interest doon kung anong isusulat niya, ay si Cornel Lachica. Yun ang na-establish dyan. Papasok na tayo doon. Kaya malinaw dito, parang tau-tauhan lang itong si Gina Acosta. Yan ang mali. Yan ang nai-establish na ni Attorney Ligutan. Na itong si Gina Acosta, parang ang bait nito. Masyadong kaya mong mabait. Pero ang problema sa kanya, mabait na masunurin kung anong ipagawa mo, gagawin niya, kung anong pipirmahan niya. Kawawa naman to. Mga kabunyog, maraming ganyan sa gobyerno. Mababait na tao, matitino naman sana. Kaya lang pag napapasama sa amo, kita mo naman dito kay Gina Acosta, hindi siya hindi siya yung tipong lang siya, yung typical na empleyado ng gobyerno na sumusunod kung anong pinapagawa, kumbaga pumipirma kung anong pipirmahan, kaya siguro nagustuhan siya ni Sara. Pero mabait na staff, kaya lang kawawa nasisira ang mga taong ganyan. Mga kabunyog. Kumbaga, yan ang problema sa ating sistema. Kapag yung mga officials, katulad ng yung mga head ng opisina na corrupt, nadadama yung mga matitino. Kaya lang, sana dapat din sa kanya, hindi siya nagpagamit. Kaya lang, alam naman natin, trabaho lang, kaysa wala siyang trabaho. Kaya ang hirap ng kalagayan nito. Pero, pasok na tayo dun sa part, tinanong na siya ni Attorney Ligutan Sabi ni Attorney Ligutan, yan bang do you confirm na ang mga sinusulat mo mula pa doon sa physical and financial plan hanggang doon sa accomplishment, liquidation, kung ano ang sinabi sa iyo ni Cornel Lachica, yun lang ginagawa mo. Sabi niya, yes, Your Honor. O imagine niyo yan. Kawawa naman. Samantalang wala naman doon ang perma ni Lachica. Ang nakapirma doon siya. Nakapirma siya doon. Kaya ito, kung si Cornel Lachica, kaya niyang idinayan. Wala, hindi ako dyan. Wala naman ang mga pirma ko dyan. Kawawa ito. Kasi siya yung nakapirma Siya yung accountable officer Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Ito yung tipo ng mga empleyada ng mga ini-exploit, sinasamantala ng mga corrupt na official. Ito yung gusto-gusto nila. Gagawin nilang special disbursing officer, accountable officer. Pero kung anong ipagawa mo sa kanya, gagawin niya. Kung anong pipirmahan niya, pipirmahan niya. Ay, mga kabunyog, mga kababayan.
sa ano, sila Chika. Sila Chika wala naman dapat siyang pakialam sa Office of the Vice President kasi military siya, AFP siya. Colonel sa military na inassign para i-secure ang presidente. Oh, parang parang sa ah ano yan, sa presidente, mayroon siyang Presidential Security Group, PSG. Ito, mayroon naman Vice Presidential Security Group. Ang trabaho nyo, security. Security kayo ng presidente. Bakit ka makikialam sa confidential funds? Sila Chika. Ito namang si Acosta, dapat inisip niya yan. Bakit sila Chika ang ano sa kanya? Security lang naman yan ng presidente. Pag nagkagipitan dito, hindi naman siya dyan ang nakapirma. Ako ang nakapirma. Ganun dapat. Dapat tinindigan niya yun. Pero anyway, ini-establish na ngayon ni Atty. Ligutan yung ganung pattern. Inaano niya na, papunta na doon. Papunta na doon. Kaya magaling ang ni Atty. Ligutan. Wala pa. Pa lang, preliminaries pa lang. Preliminaries pa lang ito. Pero makikita na natin ang galing ni Atty. Ligutan. Kahit dinidistract siya ng defense, hindi siya nagagalit, hindi siya nang babastos. Hindi rin niya binabastos at hindi niya rin maano rin si Atty. Ligutan dito sa witness. Kumbaga kahit hostile witness ito, sabi niya, hindi naman tayo magkalaban. We are not enemies, Madam Gina Acosta. Yun, ang gusto lang natin dito, lumitaw yung katotohanan. Yun ang magandang yun ang magandang attitude. Yun ang magandang attitude. So nasa pa lang mga kabunyog. Nag-live lang ako ngayon pero preliminaries pa lang, wala pa tayo sa main part pero papunta na doon. Papunta na doon. Kaya ito mga kabunyog, mga kabayan. Maganda na po ang development at saludo tayo kay Atty. Ligutan. Ganyan yung sinasabi. Yan yung sinasabi ni Atty. Kapunan sa isang magaling na lawyer. Pwede ka naman na maging panindigan mo yung punto mo, erase mo yung punto mo, na wag namang maging agresibo ka na mayabang ka. Yun. Ganyan si Atty. Ligutan. Gusto niyang mapalabas yung punto, yung katotohanan, pero hindi niya naman hinihiya yung witness. Magalang pa rin siya sa witness. Ginagayad niya ito, hindi niya to binabastos, pero na i-deliver yung punto. O yun, di ba? Ganyan. Sana yung mga batang lawyers ng defense, ganun ang natutunan. Ang problema, hindi. Ang mentors nila, at ang model nila, si Sara Duterte. At yung mga senior lawyers, yung mga veteranong lawyers ng defense, hindi naman nagpapakita pa. Binabala nila itong mga sinasalang nila itong mga bata. Ang problema nitong mga batang lawyers, masisira ang imahe nila, napakabata pa pero mali ang practice. Mali yung practice. Dapat sana natuturuan sila ng tama. Hindi, sa totoo lang mga kabunyo, nakakalungkot nang nangyayari dito sa mga batang lawyers ito. Walang ginawa kundi mag-object kahit hindi naman dapat pag-objectan. Obvious na delaying tactics. Sa totoo lang, mga kabunyog. Pero hayaan nyo, papunta pa lang tayo sa magandang part. Ang isang kapansin-pansin, nagdadrama itong si Gina Acosta. Buti na lang, ayan, hindi siya pinalampas ni Erwin Tulfo. Ang sabi kasi ni Gina Acosta, hindi daw siya marunong sa Tagalog, hindi rin daw siya maano sa English. Sus naman, unang-una, hindi ka marunong sa Tagalog. Tayo naman mga kabunyog, mga kababayan, kahit sabihin na mong Bisaya ka, makakaintindi ka naman ng Tagalog eh. Hindi naman malalalim na Tagalog ang pinag-uusapan dito. Ang mga tanong naman dyan, hindi naman mga Tagalog na napaka-technical. Conversational na Tagalog naman yan, na Filipino eh. Kaya lang, parang may halong palusot na at may halong drama na, ay medyo hindi na nagustuhan ni Senador Erwin Tulfo. Sabi ni Senador Erwin Tulfo, ay di ba nag-appear na ito ang witness? Nag-appear na doon sa hearing sa Kamara noong 2024? Nandito ang transcript. Nandito. Parang yung transcript. Tinatanong siya ni Congresswoman Beatrix Listro, Tagalog.
Sinasagot niya naman sa Tagalog eh. Maganda naman ang sagot niya, tuloy-tuloy. Ilang pages ito, Tagalog siya ng Tagalog. Bakit dito hindi na siya makapag-Tagalog? Gusto nila magkaroon pa ng interpreter, mapapatagal pa to. Oh, yung pating abogado ng defense, sumingit na rin, sumausaw yung si Attorney Bakil. Sabi, Mr. Presiding Judge, Your Honor, pwede po bang mag-request ng court-appointed interpreter ng Bisaya? Sus naman yan. Ano ba yan, mga kabunyog, mga kababayan? Ang aarte naman ng mga ano na yan. Ang aarte na, kailangan pa ba ng court appointed law interpreter? Hahaba pa yan kasi pag sinabi itatranslate. Unang-una, kami mga kabunyog, kami sa court, mayroong court interpreter, pero kasi maraming witnesses kasi hindi naman marunong sa Ingles. Lalo yung mga hindi naman nakapag-aral ng English talaga, mga karaniwang tao, mga masa na marunong sa Tagalog, marunong sa Bicol, marunong sa Bisaya, pero hindi sa Ingles. So kailangan ng interpreter. Kasi ang official na language sa korte is English. So doon kailangan ng interpreter. Pero ito, Tagalog na nga. Allowed naman yung Tagalog dyan sa hearing na yan sa impeachment. Mabuti nga yung Tagalog para naiintindihan ng buong sambayan ng Pilipino. Eh, ang gusto nito, Bisaya daw, Bisaya, kasi hindi niya daw maintindihan. Sus naman. Di bigla na ngayong sumingit na ngayon si Senador Erwin Tulfo. Sabi niya, kinul niya yung attention. Ay bakit dito sa transcript? Nung nag-appear si Madam Witness doon sa kamera, ilang pages na ito. Panay Tagalog naman ang sinabi niya. Tapos pagdating dito, hindi na marunong sa Tagalog. Ano ba yan? Papatagal tayo ng mapapatagal pag kumuha pa tayo ng court-appointed interpreter. Kaya medyo medyo nahimasmasan. Hindi umubra yung kanilang mga maniobra. Kaya ang nangyari mga kabunyog, sabi na lang ni Chis Escudero kay Attorney Ligutan, counsel, pwede bang ang tanong mo, it's either English or Tagalog? Huwag ka nang magtanong sa Bisaya. Kasi ito naman si Attorney Ligutan, dahil sabi nga nitong witness, hirap daw siya sa Tagalog, di nagbibisaya din. Kasi Bisaya din itong si Attorney Ligutan. Nagbibisayaan sila. Eh, hindi maganda kasi hindi rin natin naintindihan. Hindi sa totoo lang mga kabunyog. Kahit sabihin na natin na ang mga Bisaya hirap sa Tagalog, pero hindi naman yung hindi mo naintindihan. Sus naman, OA naman yan. OA naman yan. Kahit naman Bisaya yan, hindi naman yan yung hindi conversant, hindi makaintindi, hindi makapagsalita ng Tagalog. Eh ngayon, kung mayroon talagang mahirap na term, di siya kasi i-translate. Pero yung sabihin mo na kung gagawin natin diyan, ang gusto kasing mangyari nitong kampo ng defense, itong si Gina Acosta, Bisaya, tapos itatranslate sa Tagalog. Tapos pag may tanong na naman sa Tagalog, itatranslate na naman sa kanya sa Bisaya. Ay, ang haba-haba niya. Saka, ito, mga kabunyog, mga kababayan, kaya medyo hindi na nakapagpigil si Erwin Tulfo. Kinol na yung ang galing din ni Erwin Tulfo. Sabi ni Erwin Tulfo, mayroon tayo ditong transcript nung hearing sa Kamara, nag-appear na yan si Madam Gina Acosta. Marami nang tanong sa kanya si Congresswoman Beatrix Listro. Tagalog. Sinagot niya, straight Tagalog. Ilang pages itong nandito? 7 pages. Ibig sabihin, marunong siya mag-Tagalog. Bakit Bakit naman dito, pagdating dito, biglang hindi na marunong sa Tagalog? Yun. Kaya, nagdadrama sana si Acosta pero hindi umubra. Si Attorney Ligutan naman, inaano niya rin, hindi niya naman iniinsulto si Gina Acosta. Hindi, sa totoo lang, mabait din sana itong si Gina Acosta. Makikita mo sa kanya yung typical na empleyado ng gobyerno na mabait. Kaya lang, sumusunod lang talaga kung ano ang sinabi sa kanya ng mga amo niya eh. Sumusunod lang talaga. Ano siya? Pag sinabi sa kanyang pirmahan mo to, pipirmahan niya. Kung ano man daw ang sinabi nila chika sa kanya, yun daw ang sinusulat niya, linalagay niya doon. Ay, kawawa naman tong mga ganito. Sana kung napapunta ito sa matinong amo, head of office, head of agency, ito yung mga mapapakinabangan ng maayos ng gobyerno. Ang problema, napunta siya sa mga tulad ni Sara Duterte. Inday Lustay.
ano yan. O ngayon, ang problema sa kanya, parang ano siya, kung anong sinabi, gagawin niya. Yung, ano yan, mga kabunyog, ano tawag ba doon? Gullible ba? Ang term natin doon, gullible. Ha? Kaya anyway, ano mga kabunyog, nasa ano pa lang, preliminaries pa lang ito, pero makikita natin na ano, magaling na yung ano nilagutan, tsaka itong si Gina Acosta, nagpipilit siya ng magdrama, kung ano-anong drama. Oh, pati yung defense, object ng object, pero hindi umuubra. Si Attorney Ligutan, binabara niya yung objection, pero hindi niya binabarang nang babastos siya. Si Chis Escudero din, maganda naman yung mga ruling ni Chis Escudero ngayon. Sabi ni Chis Escudero, objection overruled. O yun. Kasi obvious naman na yung mga objection, ano? Ang abala, delaying tactics. Tapos ito namang si Gina Acosta, nagdadrama, hindi daw siya marunong magtagalog. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, okay, balik na tayo. Balik na tayo sa trial. Ano to? Punta na tayo sa exciting na part. Okay? Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.